family drug enterprise. At ito ay pagsupil sa mga kalaban sa business. Yung mga kalaban nila sa negosyo, pero yung kanilang mga kampi, okay lang. Remember si Parahinog? Nalala niyo ba si Parahinog, guys? Diba, ginanon? Nalala niyo ba yung anak ni Parahinog? Anak niya yun eh. Yung babae na hinuli, no, sa kanyang bahay, kwarto yata niya yun, no? Sa Cagayan de Oro yan, di ba? Parahinog, kung hindi ako nagkakamali, no, Cagayan de Oro. May sinubong siya, di ba? Hindi ko malaman kung ano yung sinubo niya, nakalimutan ko na eh, kung siya buba o ano eh. Tapos habang inaaresto siya ng mga pulis, anong sinasabi niya sa mga pulis? Sir, nagsasalita siya, no? Kinakausap niya yung mga tao. Nagsasalita siya sa camera, sabi niya, may gusto daw siyang sabihin. Sabi niya, kilala ng Pangulo yung tatay ko. Kilala ng Pangulo yung tatay ko. Alam ng Pangulo. Meron siyang guys. Meron siyang gustong sabihin. Alam niyo kung ano yung gustong sabihin ng babae? Nung anak ni Parahinog? Parang gusto niyang iparating sa tao. Magkasosyo yan. Yung tatay ko at saka si Duterte. Kaso dumating yung time na itong si Parahinog, ito yung kwento ha, itong si Parahinog ay masyado na daw yung parang nagsasarili na at ayaw na niyang magbigay kay Duterte. So mukhang nauungusan, no? Itong si Duterte. Medyo nauungusan na daw ni Parahinog. Ayaw nang magbigay, ayaw nang magpasakop. So, ang kailangan, tsaka isa pa, madami nang alam si Parahinog sa mga ginagawa, sa mga operation ni Duterte. So, kailangan ng ganun. Yun guys. Meaning to say, yung gustong sabihin ng anak ni Parahinog, magkasosyo yan dati eh, magkaibigan yan. Same business. Magkaibigan yan. Alam ni Duterte yung trabaho ni Parahinog. Alam ni Duterte na drug lord yan. Alam ni Duterte na may business yun na ganyan. Kasi dating magkasosyo yan. Kaso nagkalaban na sila. Kasi mukhang si Parahinog sinusolo na ayaw na niyang magpasakop kay Duterte. Mukhang ayaw na niya magbigay ng malaki. So, kailangan na siyang ganunin. Diba? Nalala niyo ba yun, guys? Napanood niyo ba yun? Sandali tingnan ko kung masa-search ko yung babae na yun. No? Anak ni Parahinog eh. Nung siya ay inaaresto, no? Sandali guys tingnan ko kung masa-search ko. Anak ni Parahinog inaresto. May video yun guys eh. Tingnan ko kung makikita ko pa. Anak ni Parahinog. Dali Babae yun eh, babae. Yung anak niya. Yung inaresto. Mga lumang wala na yung mga lumang. Sandali, titinan ko sa TikTok. Baka meron. Dito sa ang dami na-take down ng Facebook eh. Sandali, titignan ko nga dito sa TikTok. Baka makita ko.
Yung Facebook kasi ang daming tinitake down ng mga videos. Na-search ko yun dati guys napanood ko yun anak ni Parahinog. Nagkukwento siya tungkol sa meron siyang gustong sabihin na tungkol kay Duterte. Anak ni Parahinog. Inaresto. Ito. Meron namang tila, may isinubo ang Vice Mayor. Vice Mayor pala siya. Hindi pa malinaw kung ano ang sinubo niya. Ilang sandali lang ay may nakuhang puting bagay mula sa kanyang kamay. Dito na siya pinosasan. May panawagan naman ang Vice Alcalde sa Pangulo. Kung walang irregularity, hindi nyo na dapat tinanggal ang release ng mga CCTV namin. Wala pong napaputok from our end. I am asking President Duterte to investigate this and Senate of the Philippines. Ano po yung panawagan nyo kay President, ma'am? Tingnan niya maigi. Kilala niya ang papa ko. Ano po? Kilala niya ang papa ko. Sinarado na, oh. Sa kalagitnaan ng kanilang Kita nga, pinipigilan siya. Pinipigilan siya guys, kasi gusto niyang magsalita. Oh, sinarado yung pintuan ng pulis para hindi siya makapagsalita. Ang gustong sabihin ng babae, kilala niya ang papa ko. Kasi guys, ang ano niyan, ang kwento no, na yung mga kwento niyan, mga kaibigan, na ito daw si Parahinog at saka si Duterte, magkaibigan daw talaga yan. At sila ay magkaganon sa negosyo. Illegal substance. So, yun yung sinasabi nung babae. Kilala niya ang papa ko. Kilala niya ang papa ko. Alam ni Duterte kung ano ang gawain ng papa niya dahil sila ay magkaganon sa negosyo. Pero, nung nagkabanggaan na sila sa negosyo, nalalamangan na siya ni Parahinog at mukhang ayaw na ni Parahinog na palamangin si Duterte, no? Pagdating sa negosyo, kailangan na siyang iganon. At saka marami na rin siyang alam na mga operasyon ni Duterte. Yun guys. So, kita natin, tama yung sinasabi sa Quadcom, yung conclusion ng Quadcom na itong war on drugs ni Duterte ay ginawa para sa proteksyon, no? Para proteksyonan yung kanilang family drug enterprise at para i-neutralize, no, yung mga kalaban sa negosyo. At kailangan nilang magpakitang gilas, kailangan nilang magjugi ng marami para ipakita, no, na kunwari totoo yung kanilang war on drugs. Kaya nga para makapaggawa sila niyan, pinagjujugi nila ang mga mahihirap. At marami, no, reported guys, marami sa mga chinugi walang kinalaman sa illegal substance. Walang kinalaman sa illegal substance. Katulad na lang ng 3 years old na batang babae. Katulad na lang ng 7 years old, 12 years old, yung 4 na magkakapatid sa Davao. Biruin mo yung nanay doon, 4 yung anak niya pinagtsugi. At marami pa guys. Anong gawain ng mga pulis? Kailangan magtanim. Magdala ng sachet, magdala ng 38 revolver. Tapos pag may nakita sila na, ito pagala-gala to. O sige, para meron tayong ganun. Tataniman. No? Tataniman ng sachet, tataniman ng 38 revolver. Tapos lalagyan na ng karatula. Kinabukasan, makikita na nakabulagta. Bakit mahihirap ang target? Kasi ang mga mahihirap, hindi kaya na magbayad ng dekalibre na abogado. Alam ni Duterte na kapag mahirap ang mga natsugi, hindi yan makakapagbayad ng dekalibre na abogado.
Hindi yan makakalaban sa korte. At takot yan. Takot yan, hindi yan makakalaban. Unlike sa mga mayayaman, hindi siya pwedeng pagtsutsugin ng mga mayayaman. Kasi syempre, may pera yung mga yan. Lalabanan sila niyan sa korte. Demanda ka agad mga pulis dyan. Oh. Tapos, anong mangyari? Hindi rin nila matsuchugi yan. Siyempre, mag-hire na yan ng mga bodyguards. Mayaman eh. Oh. So, ang ginawa, mahihirap. Puro mahihirap ang mga tsinugi. Biruin mo ha. Kahit yung mga first time lang na gumamit lang na, kumbaga, ang nahuli lang sa kanya 1,000. Worth 1,000 lang na S. Ayun, ginano na. Na kung titignan mo, pwedeng magbago yan. Pwede mong ilagay yan sa rehab. Kasi guys, talagang ganun talaga yung ginawa nila. Para ipakita na totoo ang kanilang war on drugs. But, ang katotohanan, ito ay pagtatakip sa kanilang family drug enterprise. Yan ang sinabi sa Quadcom. Yung lumabas sa investigation ng Quadcom. Yan ang katotohanan, no? Yan po ang totoo. Yan. Siyempre guys, bakit natin masasabing katotohanan? Yan po yung lumabas sa mga investigasyon. Ang daming testify. Daming nag-testify. Nakita mo ngayon, mga nakakulong. Mga nakasuhan. O, di ba? Kaya itong Parmali na ito, no, itong Parmali ni Digong, hindi po ito pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan talaga itong mabuksan, no? Kailangan talaga itong mabuklat, itong Parmali na to. Hindi po pwede na hindi ito mabuksan. Dahil ito po ang pinaka malaki at pinaka-grabe na iskandalo ng pangungurakot, pagnanakaw. Panahon pa ng pandemic. Grabe ito guys, no? Grabe. Yan. So, ayan po yan guys. Yung Parmali na yan. Kaya, yan. Tama lang po yan guys, no? O, nakita nyo na, no? Napakita ko na sa inyo yung anak ni Paruhinog. Yan. Yan Parmali issue sa panahon ni Duterte, muling sisilipin ng ombudsman. Yan. So, sisilipin po ng ombudsman. Yan. Okay, muling sisilipin ang Parmali issue sa panahon ni Duterte. Ipinahayag ni Ombudsman Remulla na muling sisilipin ng kanyang tanggapan ang kontrobersyal na Parmali case na nag-ugat sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ang nasabing issue ay tumutukoy sa umano'y overpricing at substandard medical supplies na binili sa ng pamahalaan sa gitna ng pandemya na naging simbolo ng kakulangan sa transparency at pananagutan noon. Ayon kay Remulla, mahalagang balikan ang mga ebidensya at huwag hayaang makalimutan ang mga kasong may mabigat na alingaw-ngaw ng katiwalian. No, 'di ba? Correct. Hindi pwede itong basta-basta na lang kalimutan, no? So, sabi pa nga po ni Gordon, no? Sabi pa ni Gordon, I'm saying he, ex-President Rodrigo Duterte, was part and parcel of a conspiracy to fleece the country of at least, no? Yan. Yan. Oh, nawala. Saglit.
biglang may nag-pop up na wala. Yan. Nasaan na yun? Nawala. Ayan. Kalimutan na, dahil pa mo sabihin mo. Pakinggan natin, pakinggan natin si Ombudsman. Kalimutan na, dahil pa mo sabihin mo. Pero hindi dapat makalimutan dahil ito mga ganitong kaso. Kasi alam natin, ang aligaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pag-delay sa Senado, ngunit hindi na umandar mo natin. Na kailangan sitahin natin. Correct, no? Bakit hindi na umandar yung pagdinig sa Senado? Kasi pinatigil nga ni Duterte. Diba? Si Duterte ay naglabas ng memorandum at sinabi niya hindi maari na imbitahin ang kanyang mga cabinet members. At nagalit siya, no? Nagalit siya sa mga senador. Ang sabi niya, sige, subukan ninyo kung ipagpipilitan nyo at magkakaalaman tayo. So, natakot po ang mga senador. Siyempre, presidente yan eh. Natakot po ang mga senador. So, itinigil po nila ang pag-iimbestiga sa Parmali. Ganyan po ang nangyari sa Duterte administration, guys, no? Lahat ng mga katiwalian nila, kanilang pinagtatakpan. At ang nagtatakip pa mismo ay si Duterte. Ang naglo-lawyer pa mismo ay si Duterte. Ganyan po si Duterte. Ganyan po siya paano bang tawag dyan? Ganyan po siya, guys, na ayaw po niyang maisiwalat ang katotohanan. Kanya pong pinagtatakpan ang katotohanan. Dahil, bakit po? Bakit niya pinagtatakpan? Dahil malamang kasama siya. Kasi kung hindi siya kasama, guys, ibubulat-lat niya yan. Tingnan mo ngayon sa panahon ni PBBM. Si PBBM mismo ang whistleblower, ang nagpasabog ng katiwalian. At sabi niya, mahiya naman kayo. Pagkatapos niya sabihing mahiya naman kayo sa SONA, nagpagawa ka agad siya ng sumbong sa Pangulo. Nandun lahat ng mga mapa, buong Pilipinas, nandun lahat ng mga flood control projects. So, ang gagawin na lang ng mga tao, punta ng website, tapos tignan nila yung flood control sa lugar nila, pindutin mo yung red na nakalagay na report, tapos mag-report ka. So ngayon guys, no, sabi ngayon ay umaabot na ng nasa almost 13,000 yung natanggap na report ng sumbong sa Pangulo, no. So ganyan dapat, katulad kay PBBM dapat kung wala kang kasalanan, dapat ikaw ang magpasabog niyan. Ikaw dapat ang magpaimbestiga at ikaw dapat ang talagang initiate na imbestigahan ito. Pero sa panahon ni Duterte, iba ang ginawa, guys. Pinagtakpan ni Duterte ang kanyang mga cabinet members. At ayaw niyang papuntahin sa Blue Ribbon Committee. Pinagtakpan niya. Yan po ang katiwalian na ginawa ni Duterte, no? Kasi kasama siya, no? So, panawagan po dito, no, ni Gordon. Panawagan po niya nung nalaman po niya na si Boying Rimulya na ang ombudsman. Sabi po guys, no, nanawagan si dating Senador Richard Gordon kay Ombudsman Boying Rimulya na muling buksan at siyasatin ang umano'y pagkakasangkot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na kontrata ng Parmali. Ayon kay Gordon, naniniwala siyang may sapat na batayan upang panagutin si Duterte sa naturang usapin. Giit niya, very, very, very clear ang kasalanan ng presidente. Sabay banggit na mismong si Duterte umano ang umamin sa ilang irregularidad. Sabi pa niya, ako rin nagnakaw noong araw at ako ang nagpa-transfer ng pera sa PSDBM. Sabi ni Gordon. Yan po ang sinabi daw ni Duterte, ha? Ako rin nagnakaw noong araw at ako ang nagpa-transfer ng pera sa PSDBM. Dagdag pa niya, I'm saying Duterte was part and parcel of a conspiracy to fleece the country of
billions, no, of money in the Parmali controversy. Yan. So yan po mga kaibigan, no? Hinihimok po niya si Ombudsman Remulla para tingnan ito, no? So dapat lang talaga, guys, no, na ito ay balikan. Yan nga, sabi po ni Ombudsman Remulla, balikan, imbestigahan ang Parmali scandal. Yan, dapat nga talaga, no? So, dapat lang yan, guys. Alam ba mga kaibigan, halos si Sara Duterte, nanginginig na ngayon sa takot. Nanginginig na sa takot si Sara Duterte. No? Grabe. Yan. Sobrang nanginginig na sa takot si Sara Duterte. So, Ombudsman Crispin Remulla said on Thursday his office would review the alleged overpriced purchase. Billions worth of personal protective equipment and surgical face masks from Parmali Pharmaceutical Corporation during the coronavirus pandemic. Remulla said the Office of the Ombudsman will look into the controversy. Yan. So dapat lang, no? In May 2024, the Ombudsman said it was unlawful for the DOH to transfer 41 billion to the Department of Budget and Management Procurement Services, PSDBM. So tingnan nyo mga kaibigan, ha? Tingnan nyo. Sino ang Ombudsman dito 2024? Si Martires pa. Si Martires ay appointed ni Duterte. Pero ito ang sinabi ni Martires, bawal daw, unlawful ang pagta-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM. Pero magtataka ka guys, kasi alam ni Martires na unlawful, pero hindi niya ginalaw yung kaso. Kasi nga, si Martires ay appointed ni Duterte. Ayaw niyang kalabanin, no, si Duterte kasi nga siya ay appointed ni Duterte. Pero kahit siya, alam niya, no, nagsabi siya noong 2024, nagsabi si Martires na unlawful daw ang ginawa ng DOH, no, ni Duque. Unlawful daw ang ginawa ni Duque na pag-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM. Oh. Kaya nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Yung mga DDS, oy, bakit yung pera ng PhilHealth tinransfer niyo sa hello? Ito Parmali mas malala kayo. Malala kayo. Kasi ninakaw niyo. At least kami hindi ninakaw. Ibinalik pa nga ngayon yung 60 billion. 60 billion binalik. Yung iba naman na hindi nabalik, ipinambad sa mga health workers na pinangakuan ni Duterte na babayaran pero hindi binayaran. So, yung pera na iba napunta sa mga pambayad sa mga health workers. Hindi ninakaw. Samantalang itong Parmali, ninakaw. Tinransfer sa PSDBM para nakawin ng Parmali. Diba? So, malala kayo. Malala kayo talaga. Diba? Eto. Remulla said the Office of the Ombudsman will look into the controversy as it seems to have been forgotten. Pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari nga na masama doon. He said in briefing following his oath-taking ceremony as the new Ombudsman. Hindi naman talaga ito dapat kalimutan. Unang-una sa lahat, marami ng mga ebidensya na process, no? Dito sa Parmali. Ang dami ng ebidensya. Gabundok na ebidensya. Ang kailangan na lang ay talagang asikasuhin ng ombudsman. Inano to guys pinail ito sa office ng ombudsman Pero hindi pinansin ng ombudsman na si Martires. Kasi siya nga ay appointed ni Duterte. Siguro ayaw niyang kalabanin yung tao na
nagano sa kanya, naglagay sa kanya doon, hindi niya kinalaban, kaya ayaw niyang imbestigahan. Kasi siya ay marahil tumatanaw ng utang na loob, which hindi naman dapat, kasi dapat mas loyal siya dapat sa mga tao, sa mga Pilipino, kaysa doon sa nag-appoint sa kanya. Diba? So, meron na itong pagdinig sa Senado, ngunit hindi na umandar mula noon. So, kailangan natin bisitahin. Yan po ang sabi ni Ombudsman Remulla. Okay. Last week, 3 former PSDB officials pleaded not guilty in connection to the alleged overpriced purchase. Asked if cases may be filed against former President Rodrigo Duterte over the Parmali controversy, Remulla said he did not know yet as this will depend on the evidence. Hanggang saan tayo abutin ng ebidensya, doon tayo tutungo. Sabi po ni Remulla. Yan. So, Remulla, however, said he would prioritize the investigation into anomalous flood control projects. No? So, yan, priority pa rin niya yung flood control projects, no? Pero hindi po papabayaan ang Parmali. No, kailangan po ito ay tignan, no? Yan. So, yan po mga kaibigan. Dapat lang yan, no? So, tingnan po natin to, si Duque. Yan, si Duque po tingnan nyo to si Duque to. Pag nangyayabis sa mga tao involved dyan, because bukod doon sa mga problema naman sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso ng, it is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick, they had the temerity to try and steal money from the people of this country at that time. This is the height of evil. And who perpetrated it? Who perpetrated it? It is the president who is now accused of killing so many people. He is an embarrassment to the country. Now, in other news, calls grow to hold former President Rodrigo Duterte accountable over the Parmali scandal. This after former health chief Francisco Duque III revealed it was Duterte who authorized the transfer of billions of pesos of funds to the procurement arm of the budget department during the early days of the pandemic. The funds were then used to purchase overpriced medical supplies. Former Senator Richard Gordon, who led the Senate probe on the scandal, asserts there's enough evidence to charge the former president. Former Senate President Franklin Drilon Duquis. For former Senate President Franklin Drilon Duquis' move to drag Duterte is his way to save himself. The Duterte was being protected by Duque all these times. Ngayon, na-realize niya na under the law, ang presidente lang ang pwede maglipat ng pundo, hindi ang sekretaryo. Kaya sinabi niya utos ito ng Pangulong Duterte. Duterte has yet to comment on the issue, but his former chief legal counsel is coming to his defense. Salvador Panelo says Duterte's transfer order was in accordance with the law and was urgently needed at the time. Palibot Diba? na sa mga tao involved yan. So, yan po ang inano nila, no, na yung mga nagtatanggol kay Duterte. Sasabihin, ito, nasa batas yan. Pero, sinabi na po ng ombudsman mismo, si Martires, ito ay unlawful. Unlawful naman talaga yun eh. Wala ka pang nakita in the history of the Philippines, no, na ang budget ng DOH itatransfer